1 week performance ng aking JA solar panel bundle dun sa ating solar charge controller na SRNE MC series. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? JA Solar 610 watts, no? So meron tayong dalawang unit dito. Ito ay bifacial solar panel. So yung size niya, may ihahalin tulad natin o makukumpara natin sa size ng isang buong plywood, no? So kung interested kayo sa brand na to, JA Solar, bifacial solar panel to. So, i-share ko ngayon sa inyo yung performance ng aking JA solar panel, no? 1 week performance ng aking JA solar panel bundle dun sa ating solar charge controller na SRNE MC series. Bago pala natin puntahan yung ating solar charge controller, i-share muna natin kung paano natin kinonect itong ating dalawang JA solar panel. So, i-connect natin siya in series connection. So, ang ibig sabihin nun, yung positive terminal nitong panel na nasa left is kinonect ko dun sa negative terminal lang nasa right. And then yung negative terminal nitong nasa left and positive terminal nung nasa right ay ayun naman yung kinonect natin sa ating solar charge controller. Yun yung series connection. And isa pang gusto kong i-share sa inyo is kung paano ko minount, no, kung paano natin in-install yung ating solar panel. So kapansin-pansin naman na hindi magkadikit yung pagkakamount ko sa dalawang panel nito na ito, no? And then isa pa is mapapansin nyo na mas mataas yung level ng JA solar panel kung i-compare dun sa level ng panel ko dito sa right, no? So kasi ang paniniwala natin is mas malaking panel is mas absorb siya ng mas maraming heat, no? Yung heat nakakababa ng efficiency ng ating harvest. Kaya ang kailangan nating gawin is kailangan nag-provide tayo ng airflow, no, sa ilalim ng ating panel. At yun na nga yung naging solusyon natin. Itaas natin yung panel and lagyan natin siya ng space sa gitna. With it comes naman do sa bifacial feature nitong solar panel na to. So hindi natin na-utilize or hindi natin nagagamit yon, no? Kasi sa bubong natin to in-install, no? Kasi siguro ay in-install natin siya sa ground, then pwede natin siyang i-mount ng around 30, no? 30 degrees, no? Yung tilt niya para ma-utilize natin yung solar cell sa likod niya. So, pero dito sa pagkakamount natin, hindi ako nag-expect na ma-utilize natin yung bifacial feature nitong panel na to. Pero dahil nga halos lahat na naglalabasan na panel ngayon is bifacial, kaya yun ang nabili natin. Ito na yung ginamit natin na solar charge controller dun sa ating dalawang JA solar panel na 610 watts. Ito yung SRNE MC series, no? Ang rated current nito is, or charging current niya is 85 ampere. Pero actually guys, kung halimbawa kayo din is magsiset-up lang ng dalawang JA solar panel na 610 watts, no? Tapos ang battery system na i-charge nyo is 24 volt system kagaya nung sa akin, no? Ang kailangan nyo lang na charging current ng solar charge controller is 60 ampere lang, no? So ang naging kaso kasi nung sa akin is wala sa market, no? Hindi available ngayon yung 60 ampere, kaya naghanap ako ng much higher pa, no? Naisiset naman to, no? Itong SRNE MC series kasi pwede kong ibaba yung charging current niya, no? Depende sa need ko. So sinet ko na lang siya ng 60 ampere yung charging current niya through mobile app, no? Dahil nga itong ganitong series is accessible lang yung parameters niya, no? Mas madaling i-access yung parameters niya kung gagamit ka ng mobile application niya. So yun yung mobile application ko, no? So gumagamit ako dito ng SRNE monitoring na application sa Android. No, makikita nyo yan sa Play Store, no, da-download nyo lang, install nyo, and ma-access nyo na yung SRNE MC series. Tapos ito pala may built-in Bluetooth to, no? So kung halimbawa wala kayong Wi-Fi module, pwede na, no, kahit Bluetooth. Basta i-on nyo rin yung Bluetooth ng cellphone nyo, magko-connect na yan, no? Masi-setup nyo na yung kanyang parameters. Next is share ko na sa inyo yung screen ng ating mobile app. So doon kasi natin makikita yung performance ng ating dalawang JA solar panel. Actually, mga 9 months na sa akin itong JA solar panel na to.
Kaso, ngayon lang ako nakapaggawa ng video niya kasi dati gumagamit ako ng undersized na solar charge controller. Gumagamit lang ako ng 40 ampere solar charge controller that time. Kaya hindi ko na ma-maximize yung power ng ating panel, no? Ng ating solar panel. So, kaya nga sinabi ko sa inyo, no, kung halimbawa plano nyo rin, dalawang 16 watts lang muna ang bibilin nyo, tapos naka 24 volt system kayo, ang dapat na bibilin yung solar charge controller is 60 ampere. No? Hindi bababa sa 60 ampere. 60 ampere or mas pataas pa para ma-maximize nyo yung power ng panel nyo. Sa performance naman itong ating solar charge controller, no? So hindi natin masasabi na na-maximize ko yung full potential nitong ating MC series na 85 ampere solar charge controller, no? So actually, ang model name niya ito, no? So i-share natin. MC4885N25. So ibig sabihin, pag ganito yung model name niya, pwede ito up to 48 volt system, no, na battery. So ginagamit ko lang siya ngayon sa 24 volt system. Pero pwede siya hanggang 48 volt system. So 12 volt system, pwede sa kanya 24 volt system, 36 volt system at 48 volt system na battery, no? Tapos ilang panel lang yung ginamit natin sa kanya, no? 1.2 kilowatt lang or 1,220 watts na solar panel. So, hindi niya na-maximize yung full potential niya. Kasi kung gagamit ako dito ng 48 volt system, no? Makikita nyo dito sa spec niya, no? Dito sa gawing dulo, no? Makita nyo, no? Pag 48 volt system ang battery, pwedeng yung panel niya up to 4,400 watts, no? So, halos yung ginagamit natin ngayon, 1/4 lang ng maximum capacity na pwede nating i-load dito sa ating 85 ampere solar charge controller. So, ma-underrated natin yung performance niya dito, no? Inuunahan ko lang kayo. So, basically yung makikita nyo yung performance ng solar charge controller na to is medyo mababa lang. Kasi nga mababa lang yung ating panel, no? Rated power ng panel at gumagamit lang tayo ng 24 volt system. Andito na tayo sa ating SRNE monitoring app. So, i-open natin ngayon itong nakikita nyong image ng ating solar charge controller. Oh, so, naka-Wi-Fi connection tayo, no? Pwede itong i-access kahit saan man tayo nandun. Basta yung ating Wi-Fi module is naka-connect sa ating Wi-Fi sa bahay, no? Sa ating modem. And then, meron din tayong internet dito sa ating cellphone. No, may internet connection tayo. So, dito sa real-time tab, makita nyo, 0 watt na yung ating solar panel. No? And then, dito, solar panel status, charging not turned on. So, kasi nga, lubog na yung araw. So, hindi na rin nag-charge yung ating battery. No? Charging current, 0 na. So, sa history tab, ang gusto natin tignan dito is yung max charge current, max charge power, tsaka yung charging energy. So, sa max charge current, so para ito sa ating solar charge controller. Pero sinabi ko nga sa inyo, underrated nating may share dito yung kanyang performance kasi nga, hindi natin na-maximize yung 85 ampere na ano niya, na full potential ng ating solar charge controller. So, kung 85 ampere kasi natin yung isasagad natin, no, sa performance ng 85 ampere, sa 24 volts, kailangan natin ng around 2.2 kilowatt na solar panel rated power. Pero ngayon kasi, ang solar panel natin dito is 1.22 kilowatt lang. So, parang kalahati lang, no? So, makita nyo natin dito, max charge current. So, tick natin to. Ayan. So, makikita natin dito na today, 35 ampere, no? 0.09. So, ang pinakamataas niya, makikita nyo naman sa kanyang graph, dito ang pinakamataas niya. 47.53 ampere. So, sinabi ko sa inyo, dati, gumagamit ako ng 40 ampere solar charge controller. So, dati, hindi ko nare-reach yung 47 ampere kasi hanggang 40 ampere lang yung aking solar charge controller. So, good decision sa part ko na nag-upgrade tayo, no? So, para ma-maximize natin yung potential ng ating kinabit na panel, no?
So, nakapag-charge tayo ng as high as 47.53 charging current. No? So, yung pinakabababa naman is dito yata. So, 34.83. No? 34.83 ampere. Okay. And then, so babalik tayo dun sa, so ito, ang problema lang dito sa app na to, pag binak ko, is kailangan i-open mo siya ulit. Sa SRNE monitoring app. So babalik tayo sa history tab. Ang titignan naman natin dito is yung ating max charge power. So max charge power para ito sa performance ng ating solar panel na JA solar panel. So click natin yung max charge power. No? So, ngayon, today, makita nyo dyan is 950 watts yung rate, power na pumasok sa panel natin. Pinakamataas na power na pumasok sa solar panel today is 950 watts. So, pero, sa buong week, no, ang pinakamataas talaga is itong 1,304 watts. So, yung rated power ng ating solar panel is 610 watts times 2. So, kailangan mga ano siya, no? Papatak siya na 1,220 watts lang. So, pero dito, nahigitan nung rated power ng ating dalawang JA solar panel, yung kanyang ano, no? Rating, no? Kasi 1,220 watts lang dapat. So, pero dito, ang max charge power natin is 1,304 watts. So, ibig sabihin, somehow, yung bifacial feature niya, nakakasagap ng light energy yung likuran ng ating panel, no? Kasi medyo mataas ng konti yung pagkakamount natin doon, no? Kaya, pumalo tayo ng 1,304 watts. So, good job para do sa JA Solar natin kasi, no? Nahigitan niya yung kanyang rated power. No, ang pinakamababa naman natin is pwede natin i-share din. Nasa tingin ko ngayon ang pinakamababa, no. Ayan, 951. Ngayon 950 yung pinakamababa nating nakuha sa loob ng isang linggo. Oh. So back pa rin tayo, babalik tayo doon. So ang last na titignan natin is yung charging energy. So, combined na to, combination ng dalawa. SRNE MC series plus JA solar panel. Combined performance nila to, no? Yung ating tinatawag na solar harvest. So, share natin yung naging solar harvest natin throughout the week, no? So, today is naka 6.215 kilowatt hour tayo. No? So, sa mga ibang araw, ayan, 6.1, 6.07. Tingin ko ngayon yung pinakamataas. 6.215 kilowatt hour. No? And then, ang pinakabababa naman natin na na-harvest is around 4.096 kilowatt hour. So, ayan guys, no? Yan yung combined performance nung dalawa. No? Yung kanyang tandem, no? Ng ating SRNE MC series plus JA solar panel. Jack Solar.